Ang nagsasamantala po sa mundo ngayon, malinaw na malinaw yung mga Chinese. Umabuso po sila kasi yumaman ng yumaman. At kasama sa pagyaman ng kanilang bansa, mga kababayan, yung pakikipagkaibigan natin sa kanila. Grabe yung naging pakinabang nila po sa atin, mga kababayan, for the past several decades. Kinaibigan po tayo ng mga Chinese para pagsamantalahan. Sabi mga kababayan ng isang Navy official ng Amerika, we really have to challenge the Chinese incursions. Di ano niya Mr. Maravillas ang masasabi mo dyan? Wala man po tayong option kundi i-push back po sila tulad ng sinabi mga kababayan ni Philippine Ambassador to the US Jose Romualdez. And that is also mga kababayan, I think the position ng ating armed forces si General Browner, but yung ating Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan, wala pang official statement tungkol po dito. So anyway, abangan po natin kung ano yung magiging posisyon ng ating Pangulong Bongbong. But with all the actions mga kababayan ng ating Pangulo na in-engage niya yung Amerika, Japan, Australia, I think it is implied on the part of our President mga kababayan na yung position niya is to push back the Chinese. And I think yun po ang tamang aksyon. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung kwento, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel. And hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At saka wag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Di kayaan niya Mr. Maravillas peligroso? Mas peligroso po pag wala tayong pag wala tayong gagawing aksyon, mas peligroso. Iisipin ng mga Chinese na mga duwag po tayo. Ano ba? Dapat wag isipin ng mga Chinese na tayo'y mga duwag kasi hindi man talaga po tayo duwag. Sabi nga natin, this is the land of the noble heroes. Napatunayan na po yon sa ating history. Kaya nga po, may National Heroes Day tayo na sinicelebrate, kino-commemorate kahapon. Di ba? We are the land of noble heroes. Hindi po tayo pasisiil, sabi sa ating lupang hinirang. Pero siyempre, hindi man po tayo palaway. Yung tama lang po na mga aksyon. We have to defend our territory. And we have to push back, mga kababayan, kasi umabante silang umabante. Yung previous administrations kasi po, mga duwag. Yan kaya ngayon, Mr. Maravillas. Magagalit niyan yung mga dilawang DDH vlogger sa'yo. Lagi man pong galit, kahit hindi man natin inaano. Tayo naman po, pag may nasasagasaan tayo dito, wala man tayong pinipersonal. This is for the interest of our country. Di ba? The interest of the majority of the Filipino people. Yun ang pinaglalaban natin. Wala man po tayong personalan. So ito yung balita, mga kababayan, published by the Manila Standard. I-share ko po sa inyo. Sabi rito, challenge Chinese incursions. US Navy official said. Ito yung sabi rito. China's aggressive behavior in the South China Sea must be challenged and checked. Tama. The commander of the US Navy's 7th Fleet, sabi po mga kababayan the other day. So we really have to act mga kababayan decisively and without fear. Fear not, sabi sa Word of God. Huwag tayong matakot.
Ipaglaban yung tama. Sabi nga po sa kasabihan, evil triumphs because good men do nothing. So kailangan tayo po ay umaksyon, mga kababayan. So sabi po rito, my forces are out here for a reason, anya, said US Navy Vice Admiral Carl Thomas, as he assured the Philippines of US backing in the face of shared challenges in the region. Malinaw kasi po na hindi lang po Pilipinas yung may interest dito, dahil neighbor natin ito na nambubuli sa atin at backyard natin ito. Kundi itong backyard natin, mga kababayan, may pakinabang dito yung buong mundo. May kailangang sundin, mga kababayan, para sa peaceful coexistence ng bawat isa. At yung international waters para yon sa sa lahat ng bansa. So the freedom of navigation, mga kababayan, dapat na strictly observed. That is the reason why desidido po yung Amerika because of shared interest dito po sa region na to, mga kababayan. So sabi rito, the largest of the US Navy's forward deployed fleets, the 7th Fleet stationed in Japan, operates as many as 70 ships, has about 150 aircraft and more than 27 sailors, and it operates over an area of 124 million square kilometers from bases in Japan, South Korea, and Singapore. So ito siguro yung ipapadala rito, mga kababayan, para mag-maintain ng regional peace dito sa South China Sea. Sabi po, mga kababayan, ni Carl Thomas, you have to challenge people, anya. I would say operating in a gray zone. When they're taking a little bit more and more imposing you, you've got to push back. You have to sail and operate, Thomas said in an interview, mga kababayan, with Reuters. Kasi hindi man po tayo yung hindi man tayo nagsimula nito na umabante ng umabante. Sila yung nag-take advantage sa atin. Sila yung umabante at nandito na sa atin, pumapasok na sa ating territory. Ano yung dapat nating gawin? Yung tamang dapat gawin natin. Di ba dapat i-push back natin sila? Kasi sila yung umabante. Tayo hindi man po gumagalaw. Madaling sabi po, nasa tamang rason po tayo, ang Pilipinas at yung Amerika and the Allied Forces, mga kababayan. Ang nagsasamantala po sa mundo ngayon, malinaw na malinaw, yung mga Chinese. Umabuso po sila kasi yumaman ng yumaman. At kasama sa pagyaman ng kanilang bansa, mga kababayan, yung pakikipagkaibigan natin sa kanila. Grabe yung naging pakinabang nila po sa atin, mga kababayan, for the past several decades. Kinaibigan po tayo ng mga Chinese para pagsamantalahan. Ganun po ang nangyari at yun po ang katotohanan. So sabi po rito, there's really no better example of aggressive behavior, anya, than the activity on August 5 on the shoal, he added, referring to the use of water cannons by Chinese Coast Guard vessels on Filipino boats trying to resupply the BRP Sierra Madre on Ayungin Shoal. So with this statement, mga kababayan, I think tama yung sinabi ni Senator Tulfo nang ma-interview po yung Armed Forces Chief of Staff natin, si Browner, saka yung US Embassy yata, na by September or October, guarded na po ng warship ng Amerika yung mag-resupply sa ating mga sundalo na nakatalaga doon sa BRP Sierra Madre. So sabi rito, mga kababayan, Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. said that he agrees with Thomas that Chinese aggression must be checked and challenged.
kailangan anya na ma-check natin at i-challenge natin. May gagawin tayong aksyon. We have to post them back, madaling sabi mga kababayan. Paano anya Mr. Maravillas kung lumaban, dito na yung we have to defend. Kaya nga po armed forces, US forces, pag gumamit sila ng puwersa, we have to defend. Hindi man pwedeng sila lang ang atake ng atake. We have to counter-attack mga kababayan. Ano man ang gusto nilang mangyari, dapat ready po tayo. There will be wars mga kababayan. Hindi natin yon maiwasan. It is written in the Word of God. There will be wars and rumors of wars. Ito na yung panahon na yon mga kababayan. But do not be troubled. Yun ang sabi sa Word of God. Kaya tayo, mga kababayan, dapat tiwala lang sa ating Panginoon. Di ba? Ang importante, dapat tama yung ating ginagawa. And to defend our country is the right thing to do, mga kababayan. Hindi po pwede na mamuhay tayo sa takot tulad ng pinapalaganap mga kababayan ni Mao Diggs. And that is, the strategy and the narrative ng mga Chinese. Talagang gusto nila tayong sindakin ng sindakin para hindi natin sila i-push back. Di ba? Tinatakot tayo, sinisindak tayo, kaya ginagamitan tayo ng water cannon. That is short of, declaring a war with us. Pagkatapos, makikipagbalikatan sa atin. Sabi ni Browner, it is unlikely na matutuloy yun. Kasi alam na natin kung ano yung ginagawa nila sa atin. Yung incursions nila in bullying. Pagkatapos, magkikipagbalikatan tayo sa kanila. Ano yan? Di ba, kalukuhan lang yung mga proposals nila po. Panluloko sa atin na harap-harapan. So sabi ni Browner dito, he is correct anya and we agree. We will still practice maximum tolerance. We will try to avoid conflict but we will go on with our mission. Sabi ni Browner, salute to you sir. Tama yon. Maximum tolerance tayo. Pero pag halimbawa nagpaputok sila, that is the start mga kababayan. Dapat ready po tayo. Kaya importanteng iposisyon sabi natin, iposisyon yung lahat ng mga warships mga kababayan dito sa region. With all the tawag dito, yung mga warship, yung mga aircraft carrier po. At kailangan nakaposisyon na rin yung mga nuclear warheads dito sa ating mga EDCA sites. Tingnan natin kung gagalaw yung mga Chinese. Pag gumalaw sila mga kababayan, di tapusin na natin yung laban dito sa region na to. Tunawin na natin lahat. Tulad po ng that is the Samson option ng Israel. Tingnan ninyo yung Israel, napakaliit mga kababayan na bansa, hindi nasisindak ng mga Arab countries. The Muslim, the Arab countries, the communist, the socialist countries tulad ng Russia, di ba? The extremist, terrorist, walang makasindak sa Israel. Kasi po may Samson option sila. They have their nuclear weapons na sabi ng mga Israelis, pag pumasok kayo rito, hindi na kayo makakalabas. Ubos tayong lahat. You and me will die. Ganon ang resolve mga kababayan ng mga Israelis. Kasi hindi sila papayag na maulit pa, na mawala ng bansa. Di ba? For almost 1,900 years, wala silang bansa. The Wandering Jew nga po sila. Di ba? You read history. Kaya ganun na lang katapang. Ubosan niya kung ubos. Gusto ninyong i-erase sa map ng mundo ang aming bansa, kasama kayo sa madidelete.
And that resolve, mga kababayan ng mga Israelis, yun ang tamang resolve na dapat nating gawin din dito. We have to tell the Chinese, pag pumasok kayo rito, ubos tayong lahat. Gusto ninyong maubos tayong lahat o mabuhay tayong tahimik? Ganun lang ang simple communication. Dapat klarado ang mensahe natin kay Xi Jinping. Dapat ipaalam natin kay Xi Jinping, hindi tayo takot mamatay ng mga Filipino. At kung mamamatay tayo, kasama sila. That is the Samson option, mga kababayan, na sinasabi natin. Kaya yung mga nagsasabi na masama yung nuclear arms, mga nuclear weapons, anong masama? Tingnan ninyo. Di ba lahat silang mga powerful countries? Lahat sila nuclear armed. You see? Niloko po tayo dito. Tama si Enrile, mga kababayan. We really have to change the Constitution. Kasi yung Constitution, di Korikong Constitution, ibinawal sa atin ang mag-possess ng nuclear weapons. Kahit nga po yung nuclear power plant. Yun ang rason po. Nagpropaganda sila nagpropaganda. Iginapos na natin yung ating sarili na mga kamay para hindi tayo makalaban. You see? Ibinawal sa atin na lumaban ng patas. Ganon tayo pinagluluko, mga kababayan. Kasi pa nga po, si Korikong Chinese. Diba? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Niloko po tayo. Yun ang rason kung bakit pinatalsik nila si dating Pangulong Apo Lakay. And afterwards, nawiki na po yung ating armed forces na doon nagsimula yung kanilang pag-take advantage sa ating territory. Nakita ninyo kung paano tayo plinano. This is well planned, mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo, never again sa mga dilawan. And those pro-Chinese politicians, never again. Isinubo tayo po sa problema. Ito ngayon, buti na lang po ang nanalo by landslide yung ating Pangulong Bongbong Marcos na isang strong leader. Hindi po siya nagpapasindak kanino man. Pero hindi siya hambog na tao. Yun ang pagkakaiba, mga kababayan, ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa ibang leader. Sabi po ni Browner, we are leveraging our alliances in our partnership with like-minded countries. Browner also said that they increased maritime operations in the area to make sure that the movements and actions of the Chinese are being monitored. Tama. Ito yung mga tamang aksyon po. We really have to pray for the safety ng ating mga kasundaluhan, ng ating armed forces, at saka siyempre, ng ating Pangulong Bongbong Marcos. We have increased the frequency of maritime patrols and the number of platforms doing this, sabi po ng Armed Forces Chief. AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar said the Chinese must learn to understand the Charter of the United Nations and the arbitral ruling favoring the Philippines. Ayaw nilang i-recognize po kasi malaking bansa sila. And may veto power kasi sila sa United Nations. Nag-member ka pa sa United Nations. Pagkatapos, hindi mo man pala susundin yung sinasabi ng organisasyon kung saan you are a member. Yun ang mali sa mga Chinese. Di umalis na lang kayo. You'll be against the whole world. Ayan, yun man talaga po ang nangyayari ngayon. They should understand understand UNCLOS more, sabi po ni Aguilar, referring to the United Nations Convention on the Law of the Sea. They should uphold it, being a signatory to it. Tama, pumirma ka doon, pagkatapos ayaw mong i-recognize. Ba't ka pa nagpirma? Pagkatapos sasabihin ng dating Pangulong Mao Diggs, wala man na niyang epekto yan. You see, kung ano yung posisyon ng mga Chinese, yun ang posisyon ni Mao Diggs.
That is a piece of paper. Imagine that. Sabi nga natin, pinabura na nga tayo ng buong mundo. Pagkatapos, yung mismong leader, what? Ayaw ng favor, mga kababayan, na ibinigay sa atin ng buong mundo. So sabi rito, Thomas said he had a discussion with the Armed Forces Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos overseeing the South China Sea to understand what his challenges are to find opportunities to be able to help him. So sabi ni Thomas, we certainly shared challenges, so I wanted to better understand how he views the operations that he's responsible for. And I want to make sure that he understood what I had available, sabi po ni Thomas, magsagawa ng port call po. Nandyan siya ngayon mga kababayan sa Manila. Makikita ninyo, may warship po dyan ng Amerika na ang tawag dito, naka-anchor po dyan sa Manila Bay. Ayan po mga kababayan, yung ating mga barkadang Amerikano. Naval Force, mga kababayan ng Amerika. Ayan man lang po mga kababayan. Maraming salamat sa inyong panonood. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.